Morning! Morning. So, nasa series pa rin po tayo na pag-aaral natin ng epistle ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. And tulad ng binasa ng ating kapatid kanina, nandito tayo sa chapter 1 pa rin. Pero this time, we have progressed these past weeks. And today, nandito tayo sa verses 18 hanggang 32. Hayaan nyo namang basahin ko po muli ang passage natin, this time naman po sa Tagalog para sa ating karagdagang kaalaman. So, buksan natin ang ating mga Bibles sa Romans chapter 1, verses 18 hanggang 32. Romans 1, verses 18 hanggang 32. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito ay ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila ay walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, sila ay hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ang mga ibon at ang mga hayop na may apat na paa at mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay binigay sila ng Diyos sa halayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Siya no. Dahil dito'y binigay sila ng Diyos sa mga mahalay na kita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nangiiwan ng mga na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibhasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip, upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangangarapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasarap, mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga manlalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga kaling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ng mga nagsisigawa ng mga yaon. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kapag puot at kahatulan ang pinag-uusapan, kadalasan ang nasa isip po natin ay ang ibibigay po ng Diyos sa kanyang mga kaaway pagdating ng pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga po sa Psalm 96, verses 7 to 13, Ascribe to the Lord, O families of the peoples. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory of His name.
Bring an offering and come into his courts. Worship the Lord in holy attire. Tremble before him all the earth. Say among the nations, the Lord reigns. Indeed, the world is firmly established. It will not be moved. He will judge the peoples with equity. He will judge the peoples with equity. Tapos dinagdag pa ng mga awit. Let the heavens be glad and let the earth rejoice. Let the sea roar and all it contains. Let the field exult and all that is in it. Then all the trees of the forest will sing for joy before the Lord, for he is coming. For he is coming to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in his faithfulness. Sa mga katuwid, ang karaniwang tumatakbo sa ating isipan o ang konsepto natin ng kahatulan ay nasa future. Ngunit sa passage na ating pinag-aaralan ngayon at binasa ng ating kapatid kanina, ang kahatulan po ay may present na aspect. Ibig sabihin, ngayon pa lang, sa panahon natin ngayon, hinahatulan na ng Diyos ang mga naghihimagsik laban sa Kanya. May patikim ang Kanyang hatol sa sangkatauhan. Ang sabi nga sa ating binasa kanina, for the wrath of God is revealed from heaven. Hindi po niya sinabi na for the wrath of God will be revealed. It is revealed. Hindi ito future tense. So brothers, sisters, and friends, as we gather around God's Word, nawa ma-appreciate po natin sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, sa kabila ng ating mga kabigatan, ay makilala po natin na ang Diyos po ay matuwid. At makilala na din natin ang Kanyang katuwiran para sa ating katubusan. At sa pagkilala sa Kanya ay malumbay tayo sa ating mga kasalanan, upang makatugon tayo ng maayos sa pagsamba sa harapan po ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. And so in the past 3 weeks, napag-aralan po natin na may nagbalita po kay Apostol Pablo ukol sa community of believers dito sa Rome. He has not been to Rome. None of the apostles have been to Rome. Yung Christian community doon or yung evangelical community in Rome ay hindi po nakatanggap ng apostolic instruction. Although nakakilala po sila sa Panginoon. Scholars say na nakakilala po sila at the time of resurrection. Maraming nagmamigrate nung time na yon. So, merong mga Christians na nakakilala during the resurrection sa Panginoon at nagpunta sa Rome. Pero wala pa sa mga, by this time, habang sinusulat ito ni Apostol Pablo, wala pang nakakapunta sa Rome. And so may nagbalita sa kanya na mayroong mga Christians doon at ikinagalak ni Apostol Pablo na mag-reach out sa kanila sa pamamagitan ng liham na ito. Matagal na rin niyang ninanais po na bumisita sa kanila, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon kaya nga niya sinimulan ang liham na ito. So dito sa liham na ito sa Romans 1, makikita natin na pinakilala niya ang kanyang sarili bilang alipin ni Kristo Jesus. Sabi niya, siya ay isang alipin, isang apostol at itinalaga para sa magandang balita ng Diyos. Itong magandang balita ay namumunga sa kanyang buhay at sa kanyang ministeryo ng kagalakan, pag-ibig at pananabik na ipangaral ito sa kanila. Sabik siyang ipangaral ang magandang balita at hindi niya ito itinangihiya. Kung natatandaan natin last week ang pinag-aralan, I am not ashamed of the gospel, sabi niya. For it is the power of God unto salvation for everyone who believes. To the Jew first, and to the Gentile. At dito sa Ebanghelyo, pinahayag ang katuwiran ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, and he quotes the Old Testament from Habakkuk 2:4, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. The righteous shall live by faith. And so it is only by this righteousness from God that man will have a right standing before God. In our passage today, kailangan nating tanungin. As is our practice sa pag-aaral natin, we ask the scriptures. Why do we need to receive righteousness from God to be in right standing with Him?
Why do we need to receive righteousness from God to be in right standing with Him? And this brings us to verse 18. May mga scholars na nagsasabi na ang pinatutukuyan daw ni Apostol Pablo dito sa verses 18 to 32 ay mga paganong hentil. Pag sabing hentil, sila yung mga hindi Hudyo. Possibly mga Greeks and Romans and other nationalities na nakatira sa imperyo ng Roma. Sila raw ang guilty sa mga kasalanang nabanggit sa ating mga binasa. To be sure, hindi po binanggit ni Apostol Pablo na ito po ay mga hentil na pagano. Rather, sabi po niya, for the wrath of God is revealed from heaven, against whom? Against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. So in a general sense, Paul is referring to all of mankind. Lahat tayo. At sabi niya, for the wrath of God is revealed. Dapat po natin maintindihan na ang puot na ito na binabanggit dito, kapag tinignan din natin yung mga Tagalog Bibles natin, itong wrath of God or puot ng Diyos, ay hindi tulad ng galit ng tao. Kapag tayo ay nagagalit, nasasabi natin, nadadala kasi ako ng aking emosyon. Ang Diyos ay hindi nadadala. Bukod doon, ang ating emosyon, ang ating mga feelings ay may bahid po ng kasalanan. Ang Diyos po ay walang bahid ng kasalanan. And therefore, ang kanyang galit ay iba sa atin. Hindi siya nadadala at wala itong bahid ng kasalanan. Itong kanyang puot ay nagmumula sa kanyang kabanalan at katuwiran. Sabi nga ng isang scholar, the wrath of God is not, of course, an emotional rage. Parang katulad sa atin na wala tayong kakontrol-kontrol. But a steadfast and absolute opposition to all that is evil. As long as God is God, He cannot behold with indifference that His creation is destroyed and His holy will trodden underfoot. Therefore, He meets sin with His mighty and annihilating reaction. Ang puot ng Diyos ay katangian po niya. Bahagi ito ng kanyang pagiging banal at matuwid. Dahil ang Diyos ay Diyos, tama lang natutulan niya ang lahat ng kasamaan ng tao, lahat ng kalikuan, at parusahan ang nagkasala, pati ang makasalanan. Nakasanayan po natin in Christian circles, maririnig po natin, God hates the sin but loves the sinner. But that is not entirely correct. Because in the Bible, we also see that God hates both the sin and the sinner. You cannot separate the sin from the sinner. And so, hindi niya maaaring palagpasin ang kasamaan at kalikuan ng tao. Ano makikita po natin dito? Tulad ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang katuwiran sa Ebanghelyo, makikita po natin dito, number 1, that God has revealed His righteousness in His wrath against sinners. Sa verse 18a, God has revealed His righteousness in His wrath against sinners. Ano po ba itong wrath na ito? Napag-aralan po natin sa verse 17 na ang katuwiran ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya ay nahahayag sa Ebanghelyo. Nakasanayan po natin na pag pinag-uusapan ng kaligtasan, pag pinag-uusapan ng katubusan, may kinalaman po ito sa pag-ibig ng Diyos. Kaya niya pinadala si Kristo ay dahil mahal niya ang tao. That is correct. Pero God is not just love. God is also holy. God is also righteous. And He must uphold righteousness or justice. So dito sa Book of Romans, ang pinapakita ni Apostol Pablo ay yung display ng kabanalan ng Diyos sa kanyang katuwiran. Sa verse 18, ang katuwiran, kung ano yung katuwiran ng Diyos sa verse 17 na pinahayag ng Diyos para sa katubusan ng makasalanan, dito sa verse 18, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag sa kanyang puot naman
laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng tao. Sa original language, ang mga salitang the wrath of God is revealed ay nasa present tense. Nangyayari ito ngayon. It is being experienced in our very day. Hence, ang judgment ng Diyos dito sa dinidiscuss ni Apostol Pablo ay present reality. Punta tayo sa number 2, verse 18b. God's wrath is His present judgment against sinful man. So, yun yung sinasabi doon. God's wrath is His present judgment against sinful man. Bakit napupuot ang Diyos sa tao? Ano po ba ang ginawa ng tao? Hindi ba mabait naman tayo? Mabait na ba? Sabi ni Apostol Pablo sa remainder ng verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness." Ang truth o katotohanan na tinutukoy dito is not the saving truth in the gospel. The truth referred here is the general truth about God. Yung pagkilala sa Diyos. Yung kaalaman ukol sa Diyos. Yung kaalaman na pinahayag niya ever since the Old Testament. At yun yung inaawit ng mga aawit at ng mga propeta. So this is the knowledge that God has revealed about Himself so that we are accountable to Him. Alam ng tao ang katotohanan ukol sa Diyos. Pero ang problema natin, ayaw natin sa katotohanan ito. Sinasawata ito ng tao, sabi dyan ni Pablo. Sinisiil sa kanyang kalikuan. Sinusubukang hadlangan. At bakit natin ito ginagawa? Sapagkat sa ating mga kasalanan, ayaw natin managot sa Diyos. Sa binasa kanina ni Kuya Owen sa kanyang introduction, it is because we do not want someone higher than us. Gusto natin tayo yung supreme. It is only me, myself, and I. Sa panahon natin, mayroong iilan na simple kung mag-isip. Akala nila na porket hindi sila maniwala, ibig sabihin hindi na totoo. Ganito ang mga script. I don't believe in God. I don't care about Him. Therefore, He doesn't exist. Pero ganito ang paliwanag ni Apostol Pablo sa verses 19 and 20. Because that which is known about God is evident within them. For God made it evident to them. For since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. So itong passage na ito, itong verses 18 or 19 hanggang 20, describes the reason we are accountable to God. Bakit ba tayo ipananagutan sa Diyos? Tingnan natin, sa verse 19, because that which is known about God is evident within them. That which is known, yung knowledge about God, is evident within them, for God made it evident to them. God has made it evident within them. Bakit within them? Bakit nasa loob natin? Nilalang kasi tayo ng Diyos sa Kanyang larawan at wangis. In our very nature as man, we reflect the glory of God. Para tayong salamin. Nasubukan nyo na bang i-reflect yung liwanag ng araw? Tayo yung salamin na nagre-reflect ng liwanag at kalwalhatian ng Diyos. Hindi tayo ang Diyos, pero tayo yung ginawa niyang salamin sa tuwing tumitingin siya sa daigdig. Tayo ang dapat na nagbabalik ng kanyang kalwalhatian sa kanya. Yun yung expectation po sa atin. That we should glorify God in response to His revelation of His will and of Himself.
God did not only reveal knowledge of Himself within them or within us, God has also made it evident to them or to us. Sa mga tuwing in your face ito, hindi lang nilagay sa ating pagiging tao, in your face rin niya pinahayag ito sa pamamagitan ng mga bagay sa kalikasan. Ang tawag po namin dito ay natural revelation. God revealed Himself through nature. Sabi rin po ni Apostol Pablo sa verse 20, "For since the creation of the world," ganun katagal, "His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen." Clearly seen. Hindi siya ambiguous. Hindi magdududa ka pa. It is clear that because there is intelligent design around us, then there is an intelligent designer. It is clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Sabi ng mga aawit sa Psalm 19 verses 1 to 2, "The heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of His hands. Day to day pours forth speech, and night to night reveals knowledge." Sabi rin po ni Apostol Pablo sa mga taga-Listra sa Acts 14:17, habang pinapahayag niya ang ebanghelyo sa kanila, nagbigay siya, yung siya na tinutukoy niya dito ay ang Diyos. Nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala niyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa makatuwid, makita natin dito na lahat ng bagay na meron tayo, yung income natin, the fruits of our labor, and even the joy in our hearts as we enjoy the work of our hands, comes from God. Hindi totoo yung sinasabi ng mga magulang natin, kung nasabi man sa atin, na magtrabaho ka lang, magtiis ka lang at yayaman ka. Even riches come from God. It is a gift from Him. Pinupusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ng inyong mga puso. Not only did God reveal the knowledge about Him within us, He also revealed what can be known about Him in nature. It does not follow that just because we refuse to believe in something, it is not true or it does not exist. God is real. We are His creatures and we are accountable to Him. The evidence that there is a God is you and me and the world around us. At dahil nilalang niya tayo sa kanyang larawan at wangis, may pananagutan po tayo sa kanya. We are accountable to Him, especially on how we have used, how we have misused, or how we have abused this knowledge of Him. Sa maniwala ka o sa hindi, ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa Kanya dahil pinahayag po niya ang Kanyang sarili. Mas mataas siya kaysa sa bawat isa sa atin. At pinapahayag po natin ito. So number 3, verses 18c to 20, we rejected God by suppressing the truth about Him in unrighteousness. We rejected God by suppressing the truth about Him in unrighteousness. Tuloy tayo sa verses 21 to 23. Sabi po dyan, "For even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks. But they became futile in their speculations and their foolish heart was darkened.
Professing to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man, and of birds and four-footed animals and crawling creatures. Starting dito sa verse 21, pinapakita ngayon ni Apostol Pablo ang downward spiral o larawan ng tao sa kasalanan. Ang tungkulin natin bilang nilalang ng Diyos na nakatanggap po ng kanyang kapahayagan is to honor God and give thanks to Him. Yun yung sabi ni Pablo dito. They did not even, in spite of His provision sa kanila, in spite of the rain, in spite of the harvest, they did not even honor Him as God or give thanks. Tulad ni Adan, wala tayong pinagkaiba sa ating unang magulang. Hindi din natin ginawa kung ano yung expected sa atin. Wala tayong pinagkaiba sa Kanya. We are not far from Adam. Sabi ni Apostol Pablo ngayon sa verse 21, "But they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Professing to be wise, they became fools." Sa original language, ang salitang ginamit sa fools ay moraino. Dito kinukuha yung salitang moron sa English. Ang moron ay idiot, stupid, foolish. Sa Bible at sa mata po ng Diyos, ang problema sa kasalanan ay hindi intellectual problem. Hindi katulad ng pagkaka-describe natin sa salitang moron sa panahon natin. Although hindi ginagamit ng mga Pilipino yon, pero among English speakers, ginagamit nila yon. Sasabihin nila, moron. Ang katumbas nun sa atin siguro ay tatanga-tanga. Ganon. Pero, ang kasalanan, ang problema sa kasalanan, mga kapatid at kaibigan, ay hindi intellectual problem. Hindi katulad ng pagiging moron sa pagkakaintindi natin sa panahon ngayon. This is a moral problem. This is a problem of the heart. Kahit kilala nila ang Diyos, notice yung pagkaka-describe dito ni Apostol Pablo, kahit kilala nila ang Diyos, nasa sa kanila na ang kapahayagan kung sino ang Diyos. Nilagay niya sa kanila ang knowledge na ito at pinahayag rin sa kanila. Pero anong ginawa? Anong naging tugon ng tao? Di nila siya kinilala. At nagmamarunong pa. At nagsasabi at pinapahayag, walang Diyos. So anong sabi ni Kuya Owen kanina sa kanyang binasa mula sa awit? The fool says in his heart, there is no God. Ano ang judgment ng Scripture sa ganitong klaseng tao? Kitang-kita mo na. Mismo sa pagiging tao mo hanggang sa kapaligiran mo. May Diyos. Pero anong sinasabi mo? Anong pinipilit mo? Walang Diyos. So anong tawag sa'yo ng Scriptures? Mangmang. Fool. Moron. Sa Bible at sa mata ng Diyos, nagmamarunong ka na wala naman. Nagmamarunong ka na kaya masagan ang ani ay dahil lang sa pataba, magandang lupa at magandang panahon. Nagmamarunong ka na kaya umaasenso ka ay dahilan sa sariling sikap at tiyaga. Sa kabila ng kanyang kabutihan at pag-provide sa ating mga pangangailangan, hindi man lang tayo naantig na magpasalamat sa Kanya. Ganyan tayo katigas. Tigas ng mukha. At napatunayan tayong mga mangmang sapagkat puro kamangmangan ang laman ng ating puso. Sa ating kamangmangan, ganito ang ating ginawa. Verse 23, "And exchange the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man." Hindi na nga nagpasalamat. Hindi na nga niluwalhati ang Diyos. Ano pang ginawa? Nagpukit pa. We exchange the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man and of birds and four-footed animals and crawling creatures.
Gumawa pa tayo ng imahen at pinalitan ng kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad sa sa mas mababa pa sa atin. Tapos nasabi natin, ito ay Diyos. Hindi yan Diyos, kahoy yan. Ito ay Diyos. Hindi Diyos yan, bato yan. Itong inukit ng kamay, siya po ang ating pasalamatan. Ganyan po ang larawan ng kamangmangan. Which leads us to the fourth point, verses 21 to 23. We replace God with an inferior image as the object of our devotion. We replace God with an inferior image as the object of our devotion. Dahil dito, sa kamangmangan ng tao, anong naging response ng Diyos sa pagtanggi natin sa Kanya? Anong naging hatol po niya sa tao? Verses 24 to 27. Ganito po ang sinasabi. Therefore God gave them over in the lusts of their hearts to impurity, so that their bodies would be dishonored among them. For they exchanged the truth of God for a lie, and worshiped and served the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. For this reason God gave them over to degrading passions, for their women exchanged the natural function for that which is unnatural. And in the same way also the men abandoned the natural function of the woman rather, and burned in their desire toward one another, men with men committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error. Habang binabasa ko po ito at pinag-aaralan, napayupo na lang po ako. Na parang gusto kong magtago sa kahihiyan. Dahil sa pinagkagagawa natin dito sa lupa. Sabi ni Apostol Pablo dyan, God gave them over. Sa Tagalog Bibles, sasabihin dyan, ibinigay sila ng Diyos. Ayon po sa mga scholar, parang tulad daw yan sa isang matuwid na hukom. Na binigay ang nasasaktal sa nararapat niyang kaparusahan. Ganon din ang ginawa ng Diyos dito, na binigay ang makasalanan sa buhay na walang katapusang pagdami ng kasalanan. Ganito ang larawan ng present judgment ng Diyos. Binibigay niya ang makasalanan, ang mga mahilig sa kasamaan, sa walang katapusang pagdami ng kasalanan sa buhay nila. And so when you see people na walang self-control, when you see people na alipin sa kanilang mga bisyo, when you see people na walang tigil at pinagmamalaki pa ang kanilang mga kamalian, yan yung present judgment ng Diyos sa kanila. Why? Verse 25. For they exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Sinasabi dito ni Pablo that God is the Creator of all things. Parang pag sinusulat niya ito at sinasabi niya ito, naririnig ko kumakanta siya ng papuri. In the middle of all this, itong karumihan ng tao, habang dinidescribe niya ngayon ang Diyos bilang manlilikha at lumalang sa tao sa kanyang larawan at wangis, umaawit ngayon si Pablo ng doxology. For they exchange the truth of God for a lie, worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. So anong ginawa ng tao? Hindi lamang natin pinalitan ng kalwalhatian ng Diyos, so verse 23. Pinalitan rin natin ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At imbis na awitan ng Diyos, ang inawitan natin at binigyan ng pagsamba ay ang nilikha ng ating mga kamay. And so, we see here, sinful man singing praises
to non-living things. And we see Paul here, on the other hand, singing praises to the one who is worthy of all glory, honor, and praise. The Creator who is to be blessed, who should be blessed forever. Amen. It's interesting. Ilan kaya sa atin ang mapapaawit ng papuri kapag iniisip natin ang Diyos at ang hatol na dala-dala niya sa tao at laban sa kasalanan. Dahil pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, ano po ngayon ang nangyari sa tao? Sabi sa verse 24, God gave them over in the lusts of their hearts to impurity. What does this look like? Kapag inalis ng tao ang puri ng kanilang katawan para sa mga kahalayan, ano ang itsura nito? Verses 26 and 27, ganito ang sabi ni Apostol Pablo. For this reason, God gave them over to degrading passions. For their women exchanged the natural functions for that which is unnatural. And in the same way also men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another. Men with men, committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error. Sa panahon po natin, marinig po natin ang mga script na ganito. Feel ko, girl ako, sa katawan ng isang lalaki. O, baligtarin naman, feel ko, boy ako, sa katawan ng isang bata. Babae. Meron naman ganito ang script. Girl, hindi tayo talo. Pareho ang type natin. Meron namang iba, medyo nasa philosophical side. Ang gender o kasarian ay social construct lang. Ano ibig sabihin? Natututunan natin ito. Ibig sabihin yung gender daw natututunan mula sa nakaugalian o sa pamamagitan ng tinuturo ng komunidad. In the scriptures, makikita natin na ang gender ng pagiging lalaki at babae sa harapan po ng Diyos ay hindi naaayon sa kung ano ang feeling natin sa ating sarili o claim ng isang community. Ang pagiging lalaki at babae ay essential po. Bahagi po ito ng ating pagiging nilalang ng Diyos sa kanyang larawan at wangis. Likas po ito sa ating bilang tao. At ang ating pagiging lalaki at babae may likas na pagkakagamit para makatugon tayo doon sa mandato na binigay ng Panginoon. Hindi lang mandato, kundi pagpapala nang nilikha niya ang tao. Sabi sa Genesis 1:28, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Bagamat nagkasala ang tao, hindi nagbago ang pagpapala. Therefore, being male or female is a blessing from God, as much as sex between man and woman is a blessing in the covenant of marriage. Uulitin ko, being male or female is a blessing from the Lord, as much as sex between man and woman is a blessing in the covenant of marriage. Sa oras na pinalitan po natin yan, sinisira po natin yung pagpapala. At sa oras na sinira natin ang pagpapala, sinisira rin natin ang ating pagiging tao. Hindi nagiging pagpapala yan, kundi nagiging sumpa. Walang kinalaman yan sa, yung iba ganito pa ang banat. Ay, 2025 na. Masyado ka nang outdated. Walang kinalaman siya yan sa 2025 o 2019 o 2001 o year 1995. Ang tanong, pag sa oras na pinalitan mo ang pagpapala ng Diyos sa tao, ginagawa mo yung sumpa sa buhay mo at sinisira mo ang iyong buhay. And there is no happiness in that. Kanina in verse 23, sinabi ng scriptures na pinalitan ng tao ang kalwalhatian ng Diyos
sa mga bagay na mas mababa. Tapos in verse 25, sinabi rin ni Pablo na pinalitan ng tao ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at nilalang kaysa lumalang sa Kanya. Dito sa verse 26, ikatlong beses sinabi ni Pablo, pinalitan ng tao ngayon ang katutubong gamit bilang babae at lalaki para sa ibang pagkakagamit na hindi ayon sa paglalang sa kanila. Pinapakita sa atin ng scriptures na may ugnayan po ang katotohanan sa ating pamumuhay at ugnayan sa isa't isa. Na kapag iniwan natin o pinagpalit natin ang katotohanan ng Diyos para sa mga kasinungalingan, iiwan din natin at ipagpapalit natin ngayon ang kagandahan ng pagkakagamit ng ating pagkalalaki at pagkababae at mas pipiliin natin maniwala sa kasinungalingan. Dahil ayaw natin sa katotohanan ng Diyos, pipiliin natin na mamuhay sa karumihan at sapitan ng ating mga laman. At dahil pipiliin natin yun, maririnig pa natin to sa mga tao. Ganito ang, on the one hand, maririnig natin, wala naman ang salitang homosexual sa Bible eh. Ganun yung argument. Hindi mo makikita sa Bible yan, yung salitang homosexual. Hindi mo mababasa yung LGBT sa Bible. Those are just labels. And on the other hand, sasabihin din ng iba, ang pagiging bakla at tomboy ay sakit sa utak. It is true na wala sa Bible ang homosexuality. It is true na wala ang gay, lesbian, bisexual, queer at kung ano-ano pang mga labels na gusto nilang idagdag doon sa kanilang alphabet. Dahil inimbento lang yan ng mga ungodly psychologists ang mga terms na ito para sa panahon natin. What is sure is that homosexual behavior at yung sexual conduct nila ay exposed dito sa scriptures. Hindi rin ito mental illness. At hindi rin ito minority group, ang mga LGBT, katulad na pinalalabas ng mga politicians natin. Na every time na maghahalal sila, ay sasabihin agad ng politician, ang unang sa listahan ko ay maglalabas ako ng Sogye Bill. Hindi po ito sakit sa utak. It is a moral problem. Wala po sa hulog ang tao sapagkat pinipili nila ang hindi katutubok sa kanila. It is a clear indication ng paghihimagsik at pagsuway laban sa dakilang manlilikha at sinisira nila ang pagpapala na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. But it is not only a moral problem. It is also God's judgment. Sabi sa verse 26, for this reason, God gave them over to degrading passions. Binigay sila ng Diyos sa mga mahalay na mita sapagkat pinalitan nila ang kanyang katotohanan para sa kasinungalingan. And so, why do we need to receive righteousness from God to be in right standing with Him? Sa Tagalog, sasabihin lang, wala tayo sa hulog eh. Kaya kailangan ituwid tayo ng Diyos. Kailangan natin ang kanyang katwiran. Pero dito sa outline natin, verse number 1, verse 18a, God has revealed His righteousness and His wrath against sinners. Verse 18b, number 2, God's wrath is His present judgment against sinful man. Number 3, verses 18c to 20, we have rejected God by suppressing the truth about Him in unrighteousness. Number 4, verses 21 to 23, we replaced God with an inferior image as the object of our devotion. Number 5, dito sa verses 24 to 27, we exchanged the truth of God for a lie. Ngunit hindi dito natatapos ang kasaysayan ng tao. Lalo tayong nalugmok at nalulong sa samot-saring mga bisyo at kasamaan. Punta tayo sa verses 28 to 31. Na kapag binasa po natin ito, makikita natin dito ang tuluyang pagsira ng konsyensya ng tao at pagkawala ng pag-ibig. Siguro mas gugustuhin kong basahin ito sa Tagalog para may dating. Medyo soft pagdating sa English eh. Pag sa Tagalog may lutong eh. Ganito ang sinasabi sa Tagalog. Sabi ni Apostol Pablo, verse 28. At palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawing yaong mga bagay na hindi nangararapa. Ibig sabihin, wala talaga sa katuwiran.
29, nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya ng mga kasamaan, mga mapagpupasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manlalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan. Yung isip ng tao walang ginawa kundi mag-isip ng kasamaan sa kanyang kapwa. Mga maswayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang patutubong paggiliw, mga walang habag. And so ganito po ang kahihinatnan ng tao dahil binigay sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Sinabi kanina po ni Apostol Pablo sa verse 16 na ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Dito naman sa verse 32, sa susunod na ating babasahin, tatapusin na ni Apostol Pablo kung ano ang naging tugon ng tao sa pinahayag ng Diyos ukol sa kanyang kautusan. Sabi niya, and although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but also give hearty approval to those who practice them. Sa original language, itong salitang hearty approval, nung chinek ko, ganito ang sense na lumalabas. Yung gumagawa nito, he derives pleasure sa pagpudyok sa kanyang kapwa na gumawa ng masama. So hindi lang siya nagbibigay ng hearty approval, tinutulak pa niya sa kasamaan ng kanyang kapwa. And so dito sa verses 28 to 32, why do we need to receive righteousness from God to be in right standing with Him? It is because, number 6, we lived in wickedness and encouraged others to do the same. We lived in wickedness and encouraged others to do the same. Alam natin na kapahamakan at kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan at nandadamay pa tayo. Ginagawa nating katatawanan ang kasinungalingan, ginagawa nating katatawanan ang mga kahalayan, ginagawa nating katatawanan ang kasamaan, at inuudyok pa natin na magpatuloy ang iba sa kanilang mga kasalanan. Mga kapatid at kaibigan, nais ko pong sabihin na may isa at nag-iisa lang siya na namatay ng dahil sa ating mga kasalanan. Hindi siya nagkasala at wala siyang bahid ng kahit anong kasalanan. Namuhay siyang tuwid at naging masunurin sa kanyang Ama, sa ating Diyos. Ganun pa man siya ang nagbayad ng kaparusahan para sa ating mga kasamaan. Tinaglay niya sa kanyang katawan ang buong galit ng Diyos para sa atin. Nang sa gayon tayo ang tumanggap ng pagpapawalang sala. Ang tuwid para sa hindi matuwid, upang ang hindi matuwid ay tumanggap ng pagpapawalang sala at kapatawaran sa kanyang kasalanan. Ang pangalan po niya ay si Jesus. He is God's gift of righteousness to us sinners. Mga kapatid at kaibigan, hindi po ito kasaysayan ng mga non-believers. Kasaysayan po ito ng sangkatauhan. Itong binabanggit ni Pablo dito. As I address you, my fellow believers, bahagi rin tayo ng kasaysayan ito. Dati rin tayong non-believer bago nabuksan ang ating mga mata at tainga. Kaya ipanalangin po natin ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan at mahal sa buhay na di pa po nakakakilala sa Diyos. Na ipakita ng Diyos ang kanyang biyaya sa kanila. Na maunawaan nila ang kanyang kasalanan, ang kanilang mga kasalanan at masumpungan nila ang biyaya ng Diyos sa kanyang katwiran para sa kanilang ikaliligtas. Pangalawa, malumbay po tayo sa ating mga kasalanan. Ipanalangin natin na patuloy nating makita ang kanyang kagandahang loob sa atin sa ikapananatili natin sa pananampalataya hanggang huli.
Nais ko pong sabihin na ang pagsisisi sa kasalanan ay hindi lamang isang beses. Nagpapatuloy ito tulad ng pagpapatuloy natin sa pananalig sa Panginoon. Habang patuloy tayong binabago ng Panginoon araw-araw hanggang sa kanyang pagbabalik. At pangatlo, purihin natin siya dahil sa kanyang katuwiran. Dahil sa kanyang biyaya nakarating sa atin ng magandang balita. Narinig natin ito, nabuksan ang ating mga mata at ating mga tenga. Ang dating lugmok sa kasalanan ng dahil kay Adan ay itinaas sa panibagong buhay ng dahil kay Kristo. Pinahayag po ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kalikasan at paglalang sa atin sa kanyang larawan at panas. Ngunit hindi po ito sapat para sa ating kaligtasan. At alam ng Diyos yun. Imbis na pasalamatan natin siya at dakilain sa kanyang pag-alaga sa atin, pinalitan natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang katotohanan, at namuhay na karimari-marim sa kasinungalingan at kasamaan. Napailalim tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at pinahayag ng Diyos ang kanyang puot laban sa mga makasalanan. God has revealed His righteousness in His wrath against sinners. And this is the reason we need to receive God's righteousness to be in right standing with Him. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iuko natin ang ating sarili sa matuwid at dakilang Panginoon. Tayo lang.